Ito ang Kawasaki KLX 140 RF. At kung ito yung motor na hinahanap mo, tara, usap tayo. Kung naghahanap ka ng pang trail, pang adventure, pang racetrack, pang bundok na motor, baka ito na yung motor na hinahanap mo, itong Kawasaki KLX 140 RF. Kasi ito ay built for that kind of purposes mga kaisla. As you can see, wala tong signal light, walang headlight, walang tail light. So wala kahit anong ilaw ang meron dito sa motor na ito kaisla, kasi pang trail and use for racetrack only. So hindi to legal sa kalsada sa highway kaisla, kasi mahuhuli ka ng LTO nito kung merong LTO. Kung wala, hindi ka mahuli kasi wala nga eh. So itong motor na ito is for racetrack only. Pero pwede mo naman to gamitin sa kalsada. Tingin-tingin ka sa paligid kung wala bang nakamatsyag at nakatingin din sa'yo. At kung ito naman yung motor na gagamitin mo pang trail, pang adventure sa bundok, ay tiyak na hindi ka magsisisi sa performance at power na kayang ibigay ng Kawasaki KLX 140 RF. Solido ang performance at power nito. Mayroon itong engine type na 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve air-cooled. Ang kanyang engine displacement is 144cc. Mayroon itong bore na 58mm at stroke na 54.4mm. Compression ratio is 9.5:1. Fuel system is carburetor. Ang gamit na carburetor nito is 20mm Kihin carburetor. Ang kanyang ignition system or starting system, mapaandar mo lang ang motor na to gamit yung full start button. So wala tong kickstart kaisla. And mostly sa mga trail bike, wala talaga yung kickstart. Kadalasan ang meron lang dyan is full start button. In terms naman sa power na kayang ibigay nitong Kawasaki KLX 140, it has enough power na susubok sa stamina mo in terms sa pag-trail mo sa bundok. Tiyak na magi-enjoy ka dito sa Kawasaki KLX 140 RF. Meron itong suspension sa harap na 33mm telescopic fork, 7.5 inches. Sa kanyang rear suspension naman, ito ay naka-unitrack linkage system at single shock with piggyback reservoir. 20-way rebound damping and threaded freeload adjustable 7.9 inches. Ang size naman ng gulong sa harap, ito ay naka 2.75 by 21. So 21 inch yung diameter ng rim niya sa harap. At sa likod naman, ito ay 4.10 by 18. So 18 inch yung diameter ng rim sa likod. At sa usapang braking system naman, syempre ito ay nakapang trailer setup. Dapat yung brake nito is maganda rin yung kapit. Puti pa yung brake, kapit na kapit. Yung jowa mo may kabit. Naka-single disc 220mm dual piston caliper yung sa harap. At sa likod naman, naka-single disc din 186mm tapos naka-single piston caliper. Yung ginamit na braking system nito ay Nissin caliper. So wala naman yung mga Nissin caliper, talaga namang maganda yung kapit yan. Hindi kagaya sa jowa mo, walang kapit sa'yo. At sa usapang presyo naman, ito yung good news. Dahil ang motor na ito, itong Kawasaki KLX 140 RF, kapag sa motor trade ka bibili nito, ito ay naka-blue tag. It means kapag naka-blue tag, naka-promo yung motor na yon. Meron tong 50% of discount sa down payment. Yung down payment dito sa installment is 22,000. 50% off, ilan na lang yon? 11,000 na lang yung idadawal mo dito sa motor na to. Kapag cash naman, ito ay 150,000 yung cash price ng Kawasaki KLX 140 RF. Kapag installment, 50% off kasi naka-blue tag itong motor na ito kapag dito ka bibili sa Motor Trade Bantayan. Dito sa Motor Trade Bantayan Island sa Cebu. So, I don't know kung sa ibang branch ng Motor Trade is meron din Kawasaki KLX 140 RF na naka-blue tag. Pero dito sa Motor Trade Bantayan, naka-promo to itong Kawasaki KLX 140 RF. Yung requirements for installment is to buy to picture, valid ID, and proof of income. At kung meron ka niyan, at kung ito yung motor na kursunada mo, punta ka na sa branch ng Motor Trade Bantayan at kunin mo na itong Kawasaki KLX 140 RF. Pwede rin kayong mag-inquire sa any Motor Trade branches na malapit sa inyo. So that's all for this vlog. Thank you for watching.
This is Motor sa Isla, nagpahimang no na mag-amping kanunay o gigugma ang Ginoo labaw sa tanan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe and follow our FB page. So once again, peace. Bye-bye.